Naniniwala ba kayo na may mga misteryo sa kalangitan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong piloto o siyentipiko? Sa ating mundo, napakaraming kwento ng mga eroplano, barko at tao na bigla na lamang naglalaho. Minsan may mga paliwanag, pero minsan ang tanging naiiwan ay mga tanong. Isa sa pinakakilalang kaso ng pagkawala ng piloto sa totoong buhay ay ang misteryosong disappearance ni Frederick Valentich. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga kwentong misteryo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. Noong October 21, 1978, isang 20 taong gulang na piloto na nagngangalang Frederick Valentich ang lumipad mula sa Moorabbin Air Force sa Australia. Simple lang ang plano niya, lumipad patungo sa King Island. Isang normal na flight, walang masamang panahon, walang banta. At ayon sa mga record, maayos ang eroplano niya. Habang papalapit ang gabi, maayos ang lahat. Si Frederick nakatutok sa kanyang instruments, steady ang boses, relax, parang ordinaryong biyahe lang. Sa cockpit, naririnig ang tahimik na ugong ng makina, ang mahinang tunog ng hangin sa labas, at ang paulit-ulit na pagblink ng mga ilaw sa dashboard. Sa radio, nag-uusap sila ng control tower, routine checks, coordinates, altitude, walang sinyalis ng problema. Hanggang sa may mapansin siya. May isang bagay na tila kumikilos ng hindi karaniwan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang nandyan pero ayaw magpakita ng malinaw. Noong bandang alas 7 ng gabi, nag-radio si Frederick Valentich sa Melbourne Flight Service. Kalmado ang boses niya sa una, pero may halong pag-aalala. Ayon sa kanya, may isang hindi kilalang sasakyang lumilipad sa likod niya sa altitude na 4,500 feet. Ngunit nang i-check ng control tower, wala raw nakarehistrong anumang eroplano sa level na iyon. Sinabi ni Frederick na malinaw niyang nakikita ang isang malaking sasakyang lumilipad at tila may 4 na napakaliwanag na landing lights. Hindi niya matukoy kung anong klase ng eroplano iyon, pero ayon sa kanya, bigla itong dumaan sa ibabaw niya. Mga 1,000 talampakan ng pagitan at napakabilis ng galaw. Makaraan ng ilang sandali, nag-report ulit si Frederick. Ang sasakyan daw ay paparating mula sa silangan at tila pinaglalaroan siya nito. Sa sumunod niyang ulat, sinabi niya na ang kakaibang sasakyan ay parang umiikot sa itaas niya. Makinis ang katawan nito, parang metal, at may kakaibang berdeng ilaw. Dito na nagsimulang magbago ang sitwasyon. Inireport ni Frederick na nagkakaroon na siya ng problema sa makina. Tinanong siya ng control tower kung ano ang uri ng eroplanong nasa paligid niya. At ang sagot ni Frederick, "Hindi ito eroplano." Kasunod nun, biglang narinig sa radyo ang isang ingay. Parang metal na kinakalmot o hinihila. At pagkatapos, wala na. Tuluyan nang nawala si Frederick Valentich. Hinanap siya sa dagat at sa mga isla sa paligid. Mahigit 4 na araw ang search and rescue, pero walang natagpo ang katawan. Walang bahagi ng eroplano. Walang malinaw na ebidensya. Sa pagkawala ni Frederick, lumabas ang iba't ibang teorya. May nagsabi na posibleng ilusyon lang ang nakita niya, or posibleng nawala siya sa orientation at bumagsak. May ilan namang nagsabing baka tumalon siya at gumawa lang ng peking kwento.
o di kaya sinadya niya ang kanyang pagkawala. Pero may mga testigo ring nagsabi na nung gabing iyon, may nakita raw silang kakaibang ilaw sa kalangitan malapit sa lugar kung saan huling nakita ang eroplano. Hanggang ngayon, hindi malinaw kung ano ang totoo. Ang opisyal na report ay unknown case. Walang final conclusion. Kaya nananatili itong isa sa pinaka-misteryosong aviation mysteries. Si Frederick Valentich ay isang totoong tao, isang batang piloto na may pangarap. Ngunit sa isang gabi sa kalangitan, naglaho siya kasama ang mga tanong na walang kasagutan. Ano nga kaya ang nakita niya? Isang kakaibang uri ng sasakyan? Isang optical illusion lamang? O may mga bagay sa kalangitan na hindi pa natin nauunawaan? Marahil gaya ng maraming misteryo sa ating mundo, ang sagot ay nananatiling nakatago sa pagitan ng realidad at ng hindi maipaliwanag. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na misteryoso.